Eto na pala yung continuation ng vlog ko kahapon. Sa buong magdamag, hindi ako nakatulog. Inasikaso ko na lang yung mga labahay, nagtupi. Tapos umaga nagising na nga yung mga anak ko. Kaya naman, etong higaan naman yung lilinisin ko. So since medyo magalas, gagamitan ko na nga ng pangmalakasang dust mite vacuum. Alam mo, na-realize ko, ang dami ko pala talagang dust mite vacuum na natanggap last year. And lahat yon halos na ipamigay, na i-let go. Meron ba akong binenta? Meron yata akong binenta. Isan lang ang iniwan ko dito sa bahay. Tapos, yung iniwan ko pa, for some reason, may mga times na nagloloko yata. Ay, ano ba yan? Kapag ino-on ko kasi siya, gumagana naman talaga. Tapos, may mga times na nag-i-stop yung pinaka-roller niya sa loob. So, ang ginagawa ko, kailangan ko siyang i-off muna and then i-on ulit para gumana ulit. Pero ang hassle kasi ng ganun. So, within warranty naman to, hindi ko pala naaasikaso. Pero anyway, na-serve pa rin naman niya yung purpose niya. Nakakapaglinis pa rin naman ako. Nakakapagtanggal ng alikabok sa higaan, sa sofa. Yun lang talaga yung pinaka-issue ko from time to time. Nag-i-stop yung ikot ng roller niya sa loob. So, eto na nga pala si Pinggoy. Bumili siya ng pandesal at pansit canton, calamansi. Dahil ilang araw nang paulit-ulit yan si Pinky na gusto niya nga daw yan. So, pagbibigyan na. And eto nga pala yung mga basahan namin ngayon sa kitchen. Yung isa dito, nalabhan na yan ni Pinggoy nung kailan. Pero since medyo madumi na nga, idamay na natin ng laba. Tapos meron pala akong kinuhang basahan galing doon sa kabilang bahay. Naalala nyo nung nag-makeover ako doon sa dati naming kwarto na tinirhan doon. Yan yung mahabang rug na gamit doon. So, ang nangyari kasi doon sa kwarto na yun, kapag naulan, natulo talaga yung tubig doon sa pader. So, I think ang ginawa is iniligpit yung rug na yan. Tapos, hindi na naalalang ibalik. So, sabi ko, sayang naman, nakatambak lang doon. Pakinabangan ko nga dito bilang meron kasing nakapunan doon sa sa kwarto namin na sabi. Kaya magalas yung higaan nyo kasi wala man lang floor mat or pagpaga ng paa. Diretso na daw agad sa kama. Which is my point naman. Kaya naman, eto na po ang floor mat. Nilaban ko na muna bago namin gamitin sa kwarto. So, yan na yung magsisilbing pagpaga ng paa bago dumiretso yung mga paa sa higaan. So, dito sa bahay, ang pinaka-safe lang talaga na pwede kong pagsampayan niya nang hindi tutulo yung tubig dito sa loob ay dito sa mismong gate namin. So, gagamitan ko lang ng ipit itong dalawang maliit na floor mat. And dito naman sa may pinakataas yung mahabang floor mat namin. So, ito kasi yung sahig niya sa ilalim ng gate, diretso na yan sa semento sa labas. So, kahit tumulo-tulo yan, no worries na dahil hindi na nga papasok yung tubig dito sa bahay. Diretso na yan doon sa labas. Hindi rin pala kami nag-aircon kagabi. Tignan natin kung meron bang mababawas kahit papano sa electric bill namin. Dahil usually pinakamababa, 5,200 ganyan na bill monthly. Grabe kaliit ng bahay. Ganyan yung habang nag-aalmusal nga yung 2 bagets ko doon. Lumabas na muna ako dito dahil kailangan kong mag-film para sa insulated lunchbox na natanggap ko from Gian's. Alam mo, sobrang cute ng color nito. Butter yellow, pastel yellow, basta ang lamig sa mata. So anyway, dito lang pala ako nag-set up dahil wala akong maiisip na pwede kong pag-set upan nito. Medyo ang natsatsakahan lang ako. Yung pader, white nga siya, kaso medyo mamantsa na. So I'm thinking papinturahan ko yan. Total meron pa akong extra bucket ng puting pintura. Tapos, eto, ang kagandahan dito ay meron na siyang multiple layers sa loob. So, kung meron kang ibabaon na separate mga ulam, side dishes, pwedeng-pwede yan. Tapos naalala ko bigla, di ba usually sa mga napapanood natin K-drama, kapag meron silang binibisita or picnic, nagbabaon sila ng mga pagkain or soup. So naisip ko pwede dito. O kaya naman pag mga outing or picnic, tapos maramihang kanin yung gusto nyong bitbitin at gusto nyo pagdating nyo doon sa destination, mainit pa rin. Pwedeng dito mo na lang ilagay. Let's say maraming kanin, alisin mo na yung mga additional layers na yan. Gawin mo na lang extra plato or bowl yan. Tapos, dito mo lahat ilagay yung ulam o kaya yung pagkain. Pagkadami-daming mailalagay dyan. So, next time na meron kaming ganap at kailangan ng baonan, gagamitin ko to para matest din natin. Kasi meron ako nabasang comment or message yata yun. Pa-review kung
talaga bang up to 12-hour kineme ang heat retention niya. Usually naman kasi pagdating sa mga Givenchy na thermos, talagang trusted ko na sila. So, with this, babaltaan ko kayo kapag nagamitan natin ito ng bonggang-bongga. Medyo late nga pala ang pasok sa school ni Pinky ngayon dahil ang gagawin lang nila, magpa-practice lang sila sa court ng sayaw para sa foundation day. So, marami na rin pala ako nababasang nagtatanong kung may work pa ba si Pinggoy. Kasi siguro napapansin nyo, hindi na siya nakaharap lagi sa laptop, ganyan. Unfortunately, biglang nag-stop yung operation na pinapasukan niya. So, lahat sila, all of a sudden, stop ang operation. So, tigil muna po sila, lahat sila sa QA department. Alam mo, nakakaloka nga kasi yun yung mga panahon na nag-aasikaso siya ng police clearance dahil requirement nga daw. Tapos matutulog na sana siya, tanghali na yun kasi gabi yung shift niya usually. Diba? Matutulog na sana siya tapos nag-message yung boss niya na, oy, check yung email, ganyan. Pagkabasa niya, ganyan. So, wala. Nakakalungkot kasi na-enjoy talaga ni Pinggoy yung work niyang yun. But, wala naman kami magagawa. But, charot. So, okay na rin. Kasi alam mo, ng mga times talaga na may work si Pinggoy. Siyempre, halos lahat. Ako yung sumaloy, pag-aasikaso sa mga bata, ganyan. Kasi, siyempre, iniisip ko kapag after ng shift niya, kailangan niya makatulong, magpahinga. So, at some point, ang loaded ko talaga, nakaka-stress kaya yun. Bihirang-bihira talaga ako makapagpahinga ng maayos nung may work si Pinggoy. Dahil nga, syempre, ako yung mag-aasikaso sa bahay, sa mga bata. So ngayon na pahinga siya sa work muna, malaking kaluwagan yun sa akin. So habang nasa loob si Pinggoy, nag-aasikaso ng pagluluto ng palanghalian namin, which is tortang talong. Dito naman ako at kinuskus ko na nga itong lamesa. Kapag ganitong oras talaga, sobrang sakit sa balat ng sikat ng araw dito sa harapan namin. So, si Papa umalis dahil siya ang magsusundo kay Pinky sa school. As usual, meron akong assistant dito na naka-doll shoes pa nga diba? Naka-princess dress, naka-doll shoes. Hindi naman naaalis. So, ako hinahayaan ko lang talaga si Kowa, si Pinky na suotin kung ano yung trip nila. Before kasi, parang kinukontra pa namin na kapag nasa bahay lang, pambahay lang nga suotin. Para nga naman talaga presko. Pero kasi, like, may mga stage silang ganun. Like, si Pink noon, may mga stage na gusto niya papalit-palit ng damit. Pero, it was just a phase. So, ngayon naman, si Kowa, dito siya sa point na gusto niya, halos laging naka-princess dress, mga tutu skirt, ang suot niya. Gusto niya maayos lagi yung pananamit niya. So, hindi ko na siya para kontrahin pa dahil what if, fashionista pala ito paglaki. Hi! So ngayon, napakahilig talaga magpalit ng damit ni Kowa. Kunyari, nasa loob yan, hindi niya na-trip yung suot niya. Iiba na naman niya, magbubukas na ng drawer. Mami, I wanna change my damit. Ganon. Well, anyway, nakabalik na si Papa, nasundo niya na si Pinky. Tuyo na rin pala itong nilinis namin ni Kowa na lamesa kaya pinasok na ni Papa. Siya na daw ang magpapasok. So, for the go. So, ayan yung itsura niya. Alam mo, medyo iniisip ko, dapat pala, ginamitan ko ng tough na panglinis ito dahil hindi siya completely puting-puti. Even though ginamitan ko naman siya ng color safe na bleach. Kaso, iniisip ko naman, kapag ginamitan ko ng tough, itong lamesa, baka naman stretch mark yan. Gawa nung ganun yung nangyari doon sa tiles namin, sa wall, sa CR, nakakaloka. So, ito rin pala yung dahilan bakit kinuskus ko muna yung lamesa. Meron tayong bagong PVC table cover. So, ganito rin kasi yung cover ng pink na lamesa ng mga bata sa loob. Dahil before talaga, halos every day, every other day, lagi kong kailangan kuskusin yung lamesa nila dahil dumihin So, may iba't ibang sizes ng ganitong PVC table cover. Yung pinili ko, I think 80 by 120 centimeters. And I know na medyo bitin talaga siya. Pero ayoko naman pumili ng sobrang laki. Even though pwede naman tong gupitin, ganyan. Pero mas trip ko na yung ganitong size lang. So, anyway, ayan nga pala yung itsura niya. So, medyo mahaba siya, pero pwede ko namang sa likod banda ilagay. So, dahil medyo napapangitan nga ako gawa ng hindi puting-puti yung table. Sabi ko, gamitin ko kaya itong mga extra na lababo curtain ko from Holler Mall. Kaso, dahil lababo curtain ito, hindi talaga niya makover yung isang buong lamesa. So, gagamitin ko ay 2. So, eto na nga, pinlansya ko pa nga para kako matanggal man lang yung mga gusot-gusot. So, let's see. Kasi kanina, di ba nag-film nga ako nung insulated lunchbox. Ito yung ginawa kong backdrop. Medyo nakukyutan ako sa kanya even though lukot-lukot siya kanina. So ngayon, let's see kung uubra ba. Alam mo, medyo napangitan lang ako dito. Dito sa may bandang gitna. Pinag-overlap ko kasi sila. So, kapag pinatungan ko pa nung PVC table cover, medyo
obvious talaga na nag-overlap siya. Ang hilig ko kasi sa gingham, yung ganitong checkered ba. So, ayan na nga, tinatry ko pang pakinisin to dito bago ko ilagay itong cover just to see if babagay ba. So, kayo let me know kung okay ba ito. Or mas better ba na alisin ko na lang itong gingham na color pink or palitan ko siya ng ibang gingham na table cover pero ibang kulay. So, let me know. Pero for now, ayan na muna. Kumain na rin pala muna ako ng lunch dahil nga, na-miss ko rin talagang mag-ulam ng tortang talong. Lalo na yung merong UFC ketchup on the side. Alam mo, nakakain na ako ng lunch. Hindi talaga ako mapakali. Medyo nasagwaan kasi ako dun sa isa dahil bitin nga yung dating. So, meron ako nakita dito. Kumot ko yan. Malaki talaga yung kumot na yan. Kalahati lang yan ha. Kita mo naman may pasobra pa sa ilalim. So, nasa ibabaw niyan yung PVC table cover pero hindi halata. Mas better ba? Let me know. Alam mo na mga oras na yan, antok na talaga ako. Pero sabi nga ni Pinggoy, huwag ka na munang matulog. Pigilan mo na dahil masisira na naman yung body clock mo niyan, yung sleeping pattern. So, ayan, kahit na masakit na ang mata ko, antok na ako. For the go kami. So, andito nga pala kami sa grocery dahil tomorrow, foundation day sa school ni Pinky. So, doon sa group chat, marami nagsabi na potluck. So, ang nilagay ko na lang doon para hindi na hassle. Juice na lang yung dadalhin namin para mainom ng mga kids. Tapos, kailangan din pala ni Pink ng plain white t-shirt dahil meron silang dance performance, yun yung pinapractice nila nung mga nakaraan. So, kailangan niya plain white na t-shirt. Wala kasi siya noon. So, binilhan na namin. Nasa 140 pesos. Cotton naman yung tela. Naisip namin magdagdag ng bimpo pang likod niya. So, si Pinggoy nagsabi na, itong good morning na lang. So, 25 pesos each yan. Bumili kami ng 4 na piraso. Nagtanong nga ako kay ate, yung ganyan bang bimpo na good morning, pwedeng gamitin sa gabi? Char! Ang corny nun! So, dahil na-achieve naman namin yung mga kailangan namin, may juice na nadadalhin, bali 3 box yung binili namin. Bumili na rin kami ng t-shirt, bimpo, and then konting grocery lang talaga. Dumaan lang kami ng Minute Burger dahil nakaramdam kami ng gutom. Alam mo, ngayon na lang ulit ako nakakain ng Minute Burger. Pagka-uwi nga namin, napansin ko na tuyo naman na itong mga pinaglalabhan ko kanina. Kaya naman, alisin na natin yan dito sa gate para mailapat na nga itong kortina. Actually, itong kortina na to, one time, pinalaba lang to ni Papa. So, ayun, hindi ko na binalik sa kanya. Nagulat na lang siya, nakalagay na dyan sa gate namin yung kortina niya. Ang ganda kasi. Feeling ko kasi nung naglagay ako ng ganyang kortina sa gate, mas naging warm, mas cozy, mas soft yung atake doon sa may gate banda. Kanina pala, ito munang pink na bimpo yung nilagay ko dito para meron kaming apakan every after gumamit ng CR. So sabi ko kay Pinggoy, love, ikaw na muna magkuskus niyan kasi yung mga bagong puti na binili, puting bimpo, puting t-shirt, i-hand wash ng Pinggoy. So sabi ko, love, kuskusin mo na rin ang ayos yung ginawa nating tapakan na bimpo. Gandang-ganda talaga ako dito sa floor mat ng IKEA, yung kulay gray na yan. Halos nagbe-blend kasi siya sa tiles namin dito sa bahay. So, eto naman pala, yung sinasabi ko, mahabang floor mat na inilagay ko noon sa kabilang kabilang bahay sa dati naming kwarto. Ang ganda-ganda nito. At saka, ang mahal kasi nito kapag binili. Even though free product sample kasi ito sa akin noon. Pero kasi, napaka-worth it niya kahit mahal. I think, 400, 500 yata itong ganito. Pero kasi maganda talaga siya. Yun nga lang, medyo parang dumihin siya, no? So, ayan, meron na kami maapakan ng paa bago kami dumiretso sa higaan namin. So, hindi siya, madulas. Kasi, yung mga mumurahing version ng mga ganito, talagang madulas siya, lalo na pag tile. So, dapat talaga bumili ka pa ng rubber mat. Usually, may ganun nabibili sa Japan Home Center. Rubber mat, naka-roll yung mga 88 pesos yun. So, para naman sa mga stuffed toys sa mga anak ko, eto na po, meron na akong natanggap dito na toy storage. So, maganda dito, marami iba't ibang pagpipilian ng animal design. So, ang napili ko is lion. Ang ganda rin ng color kasi ng mismong bucket, brown. So, very minimalist. Char! So, dito ko nga ipaglalagay itong mga laruan ng mga anak ko. Kasi itong mga stuffed toys talaga nila, madalas yan nakatago lang. Minsan nandoon sa ibabaw ng cabinet namin. Minsan naman nasa labas. Yung ibang stuffed toys nandun sa bahay ni Papa. Pero may mga times na gusto pa rin kasi nilang laruin yung mga yan. So, pagbigyan na. So, anyway, eto nga pala si Pinggoy ang nag-asikaso ng mga pinag-grocery namin. Inayos niya na. Tapos nakaramdam na ako ng gutom. Inilabas ko na itong mga in-order namin sa Minute Burger. So, ako gusto ko
talaga doon, yung pinaka-classic, regular, pinakamura lang nila ng burger, tapos nagpa-add lang ako ng cheese. Ang sarap niyan. Lalo na kasi siguro dahil gutom na gutom ako, kaya ramdam na ramdam ko yung parang, ang sarap naman nito. I think almost 24 hours na rin talaga akong gising niyan. Inaantok na talaga ako, pero konting tiis na lang naman. So kanina pala, bumili na rin kami doon sa palengke. So meron kaming nabiling manok doon. So si Pinggoy, magluluto na rin siya ng dinner namin, adobong manok. Kung nasan yung dalawang bagets, andun sa labas, nakapatong sa lamesa, nagsasayaw. So hinahayaan lang namin sila doon dahil nakasarado naman na maayos yung gate for as long as nakabukas yung electric fan, kahit doon sila tumambay, carry lang. Natapos na rin pala sa paglalabas si Pinggoy, isang t-shirt, mga bimpo, at yung kulay pink na towel lang naman yung kinuskus niya. Kasi pwede naman talaga siyang magsalang na lang sa washing machine para mabilis. Pero mas trip niya mag-hand wash. So, ayan na natin. I'm so sorry pero ubos na talaga yung energy ko dito. So, inaantok-antok na talaga ako ng mga oras na yan. Ayun lang naman yung mga kaganapan naming pamilya that day. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to comment, like, follow, and share this video.